Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Napatigil si Rare habang papasok siya sa kusina nang makita niya si Shania na masayang nagluluto. May hinahalo ito sa loob ng malaking kaserola at pakanta-kanta pa habang nasa countertop ang mga gulay at mga suso na wala ng mga buntot. Para siyang tanga na pinapanood kanina kung paano iyon tanggalan ng yaya niya ng mga puwet. Paulit-ulit ito kanina na huwag isali ang mga baby snails na alisan ng puwet dahil kawawa naman daw. Tapos parang tanga na paalam ng paalam sa mga malalaking kuhol na tinataga ng yayapian nila. Kulang na lang ay maiyak pa ito dahil naawa pa yata sa mga iyon. At siya naman ay kung anong pagtataka na bakit naputol na mga iyon ay gumagapang pa rin papaalis sa palanggana. At nang banlian na kumukulong tubig ay maluha-luha pa si Shania at nagbibigay pa ng huling habilin sa lintik ng mga kuhol. And now, he smiled, seeing her feeling happy again. Mukhang nakapagluksa na ito sa pagkamatay ng mga suso. He cleared his throat just to gain some of her attention. Lumingon kaagad ang dalaga, kaya agaran niyang itinaas ang hawak na bow, pero tiningnan na muna siya nito mula ulo hanggang paa. Agoy naman, ang pogi ng bossing ko. Nakangising bati nito sa kanya, kaya hindi niya napigilan na huwag mapangiti kahit kaunti. Help me with this, ani niya sa dalaga. That's too demanding, iling ni Shania. Napakunot noo siya at huminga ng malalim. What does this woman want? Ang arte-arte. Will you help me with this? He foolishly revised it. Para na rin siyang tanga na pasunod-sunod naman dito nang hindi niya namamalayan. Hindi mo naman dapat itanong. Alam mo naman na ang mga babae, pakipot sila. Pero syempre, dapat gentleman pa rin ang dating ng mga utos or ng invitation. Ano bang malay niyon at hindi pa nga ito nagkaka-boyfriend, tapos kung makapagpangaral parang eksperto. I'm having a hard time with this, shitty beau. It will be my pleasure if you help me with this. Damn, para siyang utu-utu lalo na nang humagikik na si Shania. Better, she beams. Lumapit ito sa kanya at kinuha ang bow sa kamay niya, kaya inilapag niya ang cellphone na hawak sa island counter at saka ito hinawakan sa baywang. She really does smell like coconut. Saan ba ito nilalagay? She laughs and puts the bow on his head and then squinted her eyes as she eyed him. It's not funny. Piko na tumaas ang boses niya, pero tinakpan nito ang bibig niya gamit ang palad. Wag high blood. Baka pumutok ang bayag. Jesus! Kamuntik niya matutop ang noo. Anong klaseng nilalang ba ito? At matabil na, masyado pang walang pilos sa paraan ng pananalita. Binibiro lang kita, galit ka na naman kaagad. Paano tayo magkakasundo niyan kung ganyan ka? Kawawa naman si baby paglabas. Lagi nila nag-aaway ang nanay at tatay niya. She even said while putting the bow under his collar. Somehow, he's feeling grateful dahil iniisip niya na natanggap ni Shania na maluwag sa dibdib ang hindi inaasahang pagbubuntis. Kaya nga rin sumama siya sa prenatal check-up kasi gusto niyang gampanan ang obligasyon niya sa bata. At aminin man niya sa hindi, ay obligasyon kay Shania bilang lalaki na kabuntis dito. Hindi na naman siya umimik at tiningnan lang ang mukha nito. Wala pa naman silang formal na napipirmahan na kasunduan dahil mamaya pa lang niya aasikasuhin sa pag-uwi niya galing sa event. And he's planning not to stay there the entire night. Sino naman ang makakausap niya roon? Mga businessman na matatanda? O kaya mga babae na walang magawa kung hindi magpapansin sa kanya at malala pa ay parang gusto maghubad kaagad kapag nakikita siya. He's so sick and tired. Hindi niya alam kung bakit bigla na lang isang araw ay napagod na siya sa ganoong routine ng buhay niya. May magpapapansin, papansinin niya at patitihayain sa kama. Kinaumagahan, lalayasan niya o matapos ang ilang oras. Dati-rati nga, nakasuot pa siya ng slacks, diretso kaagad sa pitaka niya ang 5 pakete ng kondom. Pero ngayon, bakit hindi niya naisip na maglagay?
he's almost forgetting his playful affairs with the opposite sex since Shania came. Lahat ng condom niya nasa drawer na ng bedside table nakalagay at inihahanda para rito. And since he had become aware about her pregnancy, he's planning not to use any protection at all. Is it true that he's not just sexually attached with this woman? And what will happen to him anyway, while she's just so very friendly but she's in love with somebody else? Hindi ba doon pa lamang ay talunan na naman siya? Gusto niya makuha ang buong atensyon ni Shania na pag-aari ng ibang lalaki. Pero hindi niya mapapayagang makuha ng prof pangit na yon si Shania. Crap, Shania is not even committed to that lousy professor, not married, and not even a legal fiancé. Mabait ito sa kanya, kahit na madalas siyang utuin at asarin, mabilis naman na magpatawad, at kahit na palagi niya sinasaktan at pinaiiyak, iniimikan pa rin naman siya pagkatapos. And realizing how good she is hits his emotions. Yan, tapos na. Ngumiti pa ito at inayos-ayos pa ang kwelyo niya, saka siya pinanggigilan sa dalawang pisngi. Ang pangit-pangit mo! Kurot ng dalaga sa kanya, hinila niya ito paharap sa kanya at hinalikan. Baka kung isama niya ito sa event na iyon, ay wala siyang gawin kung hindi bakuran lang ito. Matutulog yung gata. Diyan ka na, anang dalaga, saka mabilis na umalis sa harap niya at binalikan ang niluluto. Napatitig na lang siya dito at tumalikod upang kunin ang susi ng sasakyan. Shania looked back when she heard the footsteps. Dreer looked so very handsome tonight. Mabango at tama ang nanay niya na sobrang linis tignan. Malamang na maghahakot ito ng babae roon sa event na iyon at kung anong sama ng loob niya na kahit nabapabalat bunga man lang ay hindi siya niyaya. Bakit ka naman niyayayayain? Tingnan mo nga hitsura mo, ang dungis mo, at amoy bawang at sibuyas. Ang mga babae roon, amoy mamahaling pabango, at kumikinang ang mga leeg sa suot ng mga alahas. Ikaw, anong alahas ang meron ka? Isang gintong hikaw na simula pagkabata ay suot na niya at naiwan ang kaisa-isang alaala ng ama niya na pinagsumikapan daw na bilihin iyon noong unang birthday niya. At kahit na wala siyang diamond o kung ano paman, hindi niya ipagpapalit ang hikaw na suot niya dahil mas importante iyon kaysa sa pinakamahal na brilyante pa. Bakit nga ba siya nag-aasam na sumama roon? Wala naman siya kahilig-hilig sa mga ganoong event. Hindi siguro siya sa event interesado, kung hindi sa oras na makakasama niya si Rare. Lintek, siya na yata ang nagkaka-crush sa mayabang na Rare na yon. Ayoko, hindi kami bagay. Hindi siya marunong magmahal at ubod ng babaero niya. At nakakatuwa siyang kasama. Para siyang tanga ng ngumiti. Masarap pala kasi itong kasama kahit na parang hindi marunong ngumiti at madalas ay masungit. She never had a dull moment while they're inside that wet market and she's looking forward for more moments like that. Nagpatuloy siya sa paghalo nang mawala ang binata sa may hagdan. Hindi siya nito maalala roon kaya kakain na lang siya buong magdamag o kaya matutulog. Parang sumama na naman ang loob niya nang maalala kanina na ayaw siya nitong pakuhanan ng litrato sa photographer tapos hindi siya inalok ng i-date ngayong gabi. Hindi naman kasi siya kabagay-bagay na i-date talaga at sa kama lang siya nito palagi ang i-date kasi doon siya bagay kasi galing siya sa club. Ano ba siya, Naya? Huwag kang tanga. Gising niya sa sarili. Pumihit siya at dinampot ang lalagyan ng mga suso pero nakita niya na umiilaw ang cellphone ni Rare sa countertop. Napalunok siya at hindi na sana intensyon na tingnan kasi ang bilin sa kanya ay huwag niya pakikialamanan kasi nga marami yatang babaeng tumatawag. Kaya lang natukso siya at saka iaabot na rin niya at baka makalimutan. She lifted it and the unregistered number already stopped from calling. Kilala niya ang buntot ng numero na iyon, ang babaeng nasa bar at maya-maya pa nga ay may pumasok na message na notification. Hindi yata naka-hide kaya nakikita agad. I'll be in the event too. I'll see you Rare and I wanna have a ride again. Just like the old days in UK. Inilapag niya ulit ang cellphone at iniwanan na lang. Baka mamaya kapag ibinigay pa niya ay sabihin na pinakialaman na naman niya. At kung bakit naman ang sama ng loob niya na itinuloy na lang ang pagluluto. Noong una, ang lakas ng loob niyang kanselahin ang tawag ng babae na iyon at pinagpapataya ng cellphone.
pero nawala ang tapang na yon nang sitahin siya ni Rare. Ano nga ba namang karapatan niya? Saka, bakit naman niya pipigilan ang kababalaghan ng dalawa? Is my phone there? Tanong na nga ni Rare nang biglang pumasok sa kusina. Ha? Ewan ko, saan mo ba nilagay? Baka sabihin mo ninakaw ko. Dinay naman niya na kunwari hindi niya nakita. Sa sulok ng mga mata niya ay nakita niyang dinampot na nito ang cellphone mula sa mesa at binasa ang message. He has no facial expression, no gladness, neither disgust. Magaling lang siguro ito magtago talaga ng emosyon at malamang na hindi sa event magtatapos ang lahat sa dalawa ni Che. Sa kama malamang at doon sisirko ang babae. Shania withdrew his eyes when Rare moves. Pakunwarang itinuon niya ang atensyon sa niluluto kahit na parang umiiral na naman ang pagiging buntis niya na magulo ang nararamdaman. There are so many thoughts and so many feelings at kapag nagsasalpukan, hindi niya alam kung ano ang totoo niya naiisip at nararamdaman. Pero kung isa-summarize niya lahat ay iisa ang pinapatakan. Hindi siya kailanman magiging bagay sa isang Villa del Rey kahit pabuntis na siya. Kung bagay siya, sana siyang kadit nito ngayon at hindi ang tiyan na iyon. Kukurap-kurap siya nang uminit ang sulok ng mga mata hanggang sa may tumindig sa likod niya at pinihit ang mukha niya. Hindi siya nakahuma ng halik ang sumalubong sa kanya. And when it ended, a soft peck on her forehead followed right after. Sleep well and don't spend the night waiting. I'll be home late. Baka himatayin ka na naman at maabala ako kapag may tumawag na nasa hospital ka na naman. Ani Rare. Oo, ayaw maabala kasi may ibang kasama. Marahan siyang tumango. Bakit kita hihintayin? Kung mahihintayin man ako sa'yo, 500,000 ko. Kaya mag-ingat ka kasi baka malugi ako kapag napahama ka at hindi ka nakauwi ng maayos. Umiwas siya at kinuha ang takip ng kaserola. Alis! Siko niya rito at kung bakit naman ngaling-ngaling niya itong pompyangin ng takip at ilublob ang gwapo nitong muka sa kumukulong gata kasama ang mga suso. Lumingon siya nang hindi ito umimik at nakita niyang para nakangiti na naman ito. Anong iningiti-ngiti mo? Wala akong iuupa sa mga ngisi mong mas mahal pa sa buhay na kapitbahay ko. Layas na! Mag-ingat ka! Ayoko mawala ng pera. Mukha kasi akong pera. Tsupe! Pagtataboy niya, pero naman ang sama-sama ng kalooban niya. Wala itong imek na tumalikod matapos siyang titigan sa mga mata. Ayaw niya sanang lumingon, kaya lang parang bali ang leeg niya na kusang pumihit at eksakto namang lumingon din si Rare. He smiled at her and that had almost dropped her panties. Nahawakan niya ang garter kasi baka malaglag mahirap na ang mapaburles siya nang wala sa oras. Inilibot ni Rare ang mga mata. Wala nagbago. Makinang na ilaw, magagarang mesa, mamahaling kubyertos at magandang design. Ano pa nga bang kanyang i-expect sa mga event na gaya nito? The fact that he came alone and not even his dad is on his side makes him a loner tonight. Tama si Shania, hindi mabibili ng pera ang kaligayahan. Madami siyang pera pero hindi siya masaya sa oras na iyon. That event is dull and lifeless. 3 segundo lang ay nakatutok na sa kanya mga kamera at walang humpay ang pagkuha sa kanya ng litrato. Bilang sa daliri ang mga ganoong pagkakataon, kaya sa oras na masilip ang anino niya sa entrance ng hall para mga langgam na nag-iipon-ipon ang mga cameraman sa harap niya kasi baka sa susunod na taon o dekada na naman ang kasunod noon. Bilis! Baka umalis! Hotshot yan! Bebenta ang magazine malamang! Nagmamadaling tulak ng isang babae sa kasamahan na cameraman. At sa gulat niya ay may bigla na lang na yumakap sa braso niya at kinabig ang ulo niya para halikan siya sa labi. Umigting ang panga niya na mapagsino ang babae. Will he expect for somebody else? It's Cheche Servan. Guess what? I was endorsed by my father and now I am one of the legal counsel in your prestigious company. Bulong nito matapos siyang halikan. Who hired you? Tanong niya rito. You! Hindi mo ba nakita ang pangalan ko sa mga applicants na papalit sa pwesto ni Attorney Medrano? Oh, come on. You might have been so very busy, I guess. I'll see you more often then. Ngumiti ito sa kanya at saka pinahid ang labi niya. Magandang babae, pero bakit hindi niya makuhang tamaan na kung anong latsyang bagay na iyon ang humahampas sa dibdib niya kapag nakikita niya si Shania?
Pilit niyang inaalala ang pagpirma niya sa sinabi nitong application. Isa lang naman ang walang basa-basa niyang pinirmahan iyon. Iyon ay ang mabilisan na iniabot ng kanyang Tito Robert niya na magkita sila bago mahuli si Vilma at ni Cindy. Tiwala siya sa rekomendasyon ng tiyuhin niya kaya hindi na niya nire-reserba ang kung ano man na pinirmahan ng matanda. Isa pa, ay matapat naman ang kaisa-isang kapatid ng kanyang daddy na walang asawa at walang anak kaya ang lahat ng minana sa lolo niya isa kanya rin naman ipinasa na matanda. In the end, Rare nodded. If Uncle Rob hired you, then welcome to VRG Corporation. He shrugged. Inilahad niya ang kamay para umalis na ang babae sa harap niya. Kaya lang, ngumiti ito at umiling. You're still so very high and mighty. Don't you want to invite me at your table? Don't be so rude, attorney. You've invited me early this morning, and then you've turned your back. Is that the same you? Change is constant. Have your way to the table. Aniya naman at parang buwisit pa ito na humawak sa braso niya. Still, so sarcastic. Bulong ng babae sa gitna ng mga kislapan na kamera. Wala naman siyang pakialam na naglakad at ipinaghila naman ito ng upuan. My nephew, tapik ng tiyuhin niya sa kanya, hindi pa man siya nakakaupo. Don't drink too much, uncle. Hindi pa man na nag-uumpisa, lasing ka na. Umangat ang kilay na matanda at ngumiti kaya para nawala ng mata. Ang mata na tulad ng sa kanya at sa daddy niya, pamana ng ninuno niya at ang sabi ng tao, buhay na mga mata at masyadong expressive. Pero bakit ang sa kanya ay hindi naman? Did I hear my only nephew spoke to his old man? Ikaw ba yan, Rare? When was the last time you warned your uncle to stop drinking too much? Insulto iyon, alam niya, pero hindi siya gaanong napikon. It's true, and truth hurts. The last he warned his Uncle Robert about his smoking and drinking habit was when he was still an 8-year-old kid, and since then, wala na. Lahat ng tao, itinakwil niya nang mamatay ang ina niya. He sighed, okay then, drink more. It's still not enough para mamatay ka na, at iwan mo na rin ako katulad ni mommy at ni daddy. Di napigil ang bulalas niya, saka siya naupo. Tumawa lang naman ang matanda. Hi Che, iha, how are you? Where's your dad? Baling nito sa babae na hindi man lang niya makuhang tingnan. Naaalibadbara na siya at nabubwisit siya sa tugtog ng pangmatanda. He's coming over, Tito Rob. He'll see you a little later. What a very small world. Hindi ko alam na magkamag-anak kayo ni Rare. I never knew you were a Villa del Rey too, Tito Rob. Sagot naman ni Che na kahit pananalita ay disenteng-disente. Oo, may kabastusan at tahasan din ko magsalita, pero halatang hindi basta kung sino lang. The way she moves, she carries her dresses, and the way she interacts with other people show great maturity and finesse, but her civilized personality doesn't make Rare happy, nor does make him smile. Hindi buong oras niya, hindi buong mundo niya. He's not proud to stay with Che right in front of the camera. He wants to be with somebody else, and that somebody else is the pregnant young lady he had left in the kitchen, cooking. Para nagsisisi patuloy siya na pumunta pa siya sa event kung hindi lang din naman niya maidi-display ang babaeng kinababaliwan niya. Naku mga ka-felicidad. Bakit kasi hindi sinama si Shania sa party? Eh di sana, hindi siya makakaramdam ng lungkot. Huwag po kayong bibitiw, kaya naman, abangan!